So, usapang pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Mukhang wala na pong magawa ang Iran dahil mukhang pinasok na nga po ang Strait of Hormuz nitong Amerika. At sinimulan na po mga sangkay ang pagharang sa mga barko na papuntang Iran at pagpapalusot mga sangkay sa mga oil tanker na papunta sa iba't ibang mga bansa na kung saan nakatenga sa loob mismo ng Strait of Hormuz. So paano nagawa ito ng Amerika? Napakadelikado ng lugar ng Strait of Hormuz dahil nga po nandun yung mga sundalo ng Iran at may ginagawang peace talks. Well, pag-usapan po natin ito dahil may balita po tayo dyan mga sangkay. Anyway guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga mga sangkay. US, sinimulan na ang pagharang sa Iranian ports. Okay? Tayo naman mga sangkay, yung iba nakakatawa kasi sabi nila, fake news yan sangkay, hindi naman totoo yan. Diyos mio marimar, babase lamang po tayo sa report mula sa international news. Diba? Nagbabase lamang po tayo doon. Mahirap magsalita kung galing na ito sa kwento ng mga barbero. Di ba? Kwento ng barkada. Ngayon, mga sangka, ito, sabi dito, sinimula na nga po ng Amerika ang pagharang sa Iranian ports. So ano to? Nandun na ba ang US forces sa mismong Strait of Hormuz? Okay, tingnan natin. Military na harangan ng mga barko galing sa Iranian ports na dumaraan sa Strait of Hormuz. Okay. So, ang nangyayari pala, hinaharangan ng Amerika yung mga barko galing po sa Iranian ports. Bakit kaya, mga sangkay, no? Banta ng Tehran, gaganti ito sa daungan ng ibang bansa sa Gulf region. Saan ferry po para sa balita niyan? Unang epekto ng naturang pagharang ay pagtaas muli ng presyo ng langis. Ayan na naman. Unang effect daw po ng pagharang ay ang pagtaas ng presyo ng langis. Di ba, mga sangkay, ganoon naman po talaga. Hinarang, gaya ng ginawa po yan ng Iran, mga sangkay, hinarang po yung napakaraming mga ships from Strait of Hormuz, doon po sa may Persian Gulf. Hinarang po nila nung dumaan sa Strait of Hormuz. Kaya, mga sangkay, ang nangyari, problemado po ang buong mundo. Lahat tayo ngayon nagkakaproblema, lahat po tayo sakit sa ulo, mga sangkay. Kung dati hindi mo sinisilip yung oil mo kung magkano na habang nagpapalagay ka ng oil sa mga oil station. Ngayon, tinitingnan mo na eh. Ang toko, ilang bar lang yung nabawas. Libo-libo na kaagad ang binayaran. Di ba? Buong mundo po nagsasuffer. Especially dito sa ating bansa na maraming magugulang mga sangkay na mga negosyante ng oil. Ang bihira. Higit $100 kada bariles. Mula nang umpisahan ng Estados Unidos at Israel ang gera sa Iran noong 8 ng Pebrero, sinarhan ng Tehran ang Strait of Hormuz. Yun ang nangyari mga sangkay, di ba? Yun yung effect. Nung sinara po ng Iran, yung mga daluyan, ng mga daraan ng mga sangkay nitong mga sasakyan na sa dagat na may mga kargamentong oil, ang effect, malala, mga sangkay, buong mundo. Ang taas-taas ng presyo ng oil. No? Wala, mga sangkay. Halos nalugmok ang buong mundo dahil po sa nangyari ngayon, mga sangkay. At ng barko liban sa kanila. Ang mga yan ang gustong harangan ni Trump ngayon. Ito na daw po ang gagawin ng Amerika ngayon. Yung ginagawa, mga sangkay, ng Iran na pagharang sa mga barko na papunta sa ibang mga bansa. Ngayon, babalik ta rin na. Ang ginawa nila Trump, pinaharang na po, mga sangkay, yung mga barko galing naman po sa Iran. Babala ng Pangulo, anumang Iranian fast attack ships na lalapit sa blockade ay pasasabugin. Ayan na. Anumang Iranian na mga ships ang makita mga sangkay at daraan sa blockade ng US ay pasasabugin. Naku, matinding banta to mga sangkay. Malaking gulo na naman to. Tugon ng tagapagsalita ng Iranian Ministry of Defense, anumang aksyon ng foreign military para pakialaman ang strait ay magpapalala sa krisis at kahinaan ng seguridad ukol sa pandaigdigang enerhiya.
Ito na naman yung banta ng Iran, mga sangkay. Magkakaproblema na naman ba tayo? Oh. Lalo na, mga sangkay, kapag ka naggantihan na naman itong dalawang bansa. Walang bahagi ang mga kaalyado ng US sa NATO, kabilang ang Britain at France. Anila, hindi sila makikisali nang huwag makaladkad sa sigalot. Sa halip, binigyang diin ng alyansa na kailangang buksan ang kritikal na daluyan. Ito ang problema, mga sangkay, di ba? Itong NATO, itong mga kaalyadong bansa ng US, silang naikinabang dito sa Strait of Hormuz. Hindi naman po talaga yung Amerika, kasi yung Amerika is number 1 po na nagpo-produce ng oil. Meron po silang sariling oil, mga sangkay. Hindi po sila gumagamit dyan. Ang gumagamit, yung mga bansa galing po sa Europe, Asia, at marami pa pong iba. Ngayon, ang problema, mga sangkay, sabi nila, hindi kayo makikialam dyan, bahala yung US dyan. Tapos sabay-sabi, pero kailangan daw talagang buksan yung Strait of Hormuz. Anak, to ko kailangan buksan pala, bakit hindi sila tumutulong? Diba? Yung Amerika tuloy ang gumagawa ng pamamaraan na wala naman sila dapat pakinabang dyan sa Strait of Hormuz. Yan ang mensahe ni EU Commission President Ursula von der Leyen. The ongoing closure of the Strait of Hormuz is greatly damaging, and the restoration of the freedom of navigation is of paramount importance for us. Ayon kay von der Leyen, hindi na makaagapay ang mga bansa sa EU sa mataas na presyo ng energy imports. Anya, matindi ang epekto ng gera sa kanilang mga ekonomiya. Pahayag ng EU leader, mananatiling mataas ang presyo ng enerhiya kahit pa magbabang armas ang dalawang kampo. Even if the hostilities ceased immediately and the disruption of energy supplies from the Gulf will persist for some time to come. And therefore we discussed a series of measures that we will present to leaders at the next informal council that we have next week in Cyprus. Samantala, nanganganib ang 2 linggong ceasefire na pansamantalang nagpahinto sa na linggong pag-atake ng US at Israel sa Iran. Ito, nanganganib to, mga sangkay. Totoo lang. No? Sa totoo lang, talagang delikado to kasi ang US gumawa ng akbang na pwersahin na ang Iran kahit po sa gitna ng peace talks. Kasi din, siguro na bad trip si Trump kasi nung nag-usap sa Pakistan, itong US at Iran, hindi po pumayag ang Iran sa gusto ng Amerika. At kasama sa gusto ay buksan ang Strait of Hormuz at alisin na ang kontrol ng Iran dyan. So ayaw po nila noon, mga sangkay. Kaya ngayon, sabi ni Trump, ayaw nyo pala. O sige, pwersahin na namin to. Kahit may usapan pa tayo, papupuntahin na namin yung malakas na pwersa ng Navy. At ngayon, mga sangkay, ito na nga pong nangyayari. Sa kasalukuyan, 7 araw na lang ang bibilangin sakaling mapanatili ang naturang tigil putukan. 7 days, mga sangkay. Ayon sa Washington, tinanggihan ng Tehran ang mga kondisyon nito sa naganap na pag-uusap sa Islamabad. Nagdala ang Iran ng panibagong mga kondisyon, kabilang ang pagkilala sa pagkontrol nito sa strait. Ayan na, mga sangkay, yan ang hindi kikilalanin ng Amerika. Kasi nga po, bakit kukontrolin nila ang Strait of Hormuz? Iyon ang reason nila. Sa international yan, wala dapat humahawak dyan. Kasi daanan niya ng kalsada yan. Kumbaga, yan ang gateway ng mga ships na may kargamentong oil. Kaya ayaw ng US. Gayon din, ang pag-alis ng sanctions laban sa bansa at pag-atras ng pwersang militar ng US mula sa mga base nito sa gitnang silangan. Ay, naku, malabo nga ito, mga sangkay. Kasi biruin nyo, ang gusto ng Iran, i-atras yung mga base militar sa US, ng US dyan po sa Middle East. Ang dami po nun, mga sangkay. Talagang hindi papayag yung Amerika dyan. Samantala, nagdeklara si Trump na tagumpay sa kabila ng kabiguang makuha ang mga layunin nito kasimula ng gera. Kasama sa mga layunin ang duka ng abilidad ng Iran na atakihin ang mga kalapit bansa, pagbawakas ng programang nuklear at pagpapadali sa Iranians na mapatumba ang gobyerno nila. Rosel Feria. Okay, so ayan po ang situation ngayon, mga sangkay. Well, nagsimula na pala ang Amerika sa kanilang ginagawa at mukhang, sabi nga pa nga po nila, baka
manelikado na naman po ang lahat mga sangkay. Dahil nga po, kapag maglapag ang Iran dyan ng kung ano mang pasabog, papersahin na po ng Amerika ang Iran. At tingin ko naman, natatakot siguro yung Iran ngayon, kaya hindi po makagalaw. Puro lamang po babala ang ginagawa sa Strait of Hormuz. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.